sa bahay ng pinsan ko. Yan ang hindi ko papalusutin. Kagad niyang binigwasan ang dalawa. Sa lakas ni Cora, kagad natumba ang mga ito. Ang sama talaga ng dating mong babae ka. Ang sakit mo na nga sa mata. Sagabal ka pa sa ginagawa namin. Pumasok ka din dito. Ibig sabihin magnanakaw ka rin. Kaya ako pumasok dito kasi nakita ko kayong dalawa. Ang lakas ng apog yung magnakaw. Sa kulungan ng bagsak nyo ngayon. Patuloy na ginulpe ni Cora ang dalawa hanggang sa mamilipit sa sakit. Natigilan lang nang dumating ang kanyang pinsan. Wala ito sa sarili. Duguan ang bibig at damit. Teka, anong nangyari dyan? Bakit ang daming dugo niyan? Nataranta ang mga ito. Nagunahan sa paglabas ng mag-iba ang kilos ng babae. Naging agresibo nang mapatingin kay Cora. Labag man sa kalooban pero kailangan niyang labanan ang pinsan. Nung una hinuli lamang ang mga kamay para mapigilan, pero hindi may pagkakaila ang lakas. Ilang beses siyang nadaig. Dumating pa sa punto, gusto nang sukuan lalo na nang masakal siya nito. Jana, pinsan mo ko si Cora, gumising ka. Huwag kang magpadala sa sumpa ng halimaw sa'yo. Wala siyang nagawa kung hindi ipagtanggol ang sarili. Hindi sinasadyang masaksak ng dalang balisong. Naging malala ang kalagayan. Humandusay. Tutulungan niya sana ang pinsan, kaso nga lang bigla itong sumugod. Kinagat siya ng kinagat. Nasaksak niya uli ang pinsan. Marami na ang tama pero gumagalaw pa rin. Tumigil ka na, Jana. Labanan mo yung halimaw sa loob mo. Ayoko kitang patayin, kaya pakiusap, tulungan mo yung sarili mo. Walang magawa ang pakiusap ni Cora. Nangingibabaw ang pagkaaswang ng pinsan. Dahan-dahang nagpapalit ng anyo habang nagtutuo sila. Pikit mata na lang siyang lumaban. Hindi rin ninais na pabayaan ang sarili sa mga atake nito. Mas lalong naging agresibo ang aswang. Ilang ulit na tumilapon sa magkabilang dingding. Iningatan niya na hindi tumama ang ulo habang nag-iisip. Nang makatsyempo, nadampot muli ang balisong. Dito siya bumawing mabuti. Buong puwersang sinaksak ang dibdib ng nilalang. Sinigurado niyang mapupuruan ang puso upang matapos na ang laban. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak na ang katawan ng kanyang pinsan. Wala na itong buhay. Hindi siya makatingin. Nanginginig ng mapagtanto ang ginawa. Anong ginawa mo? Pinatay mo yung pinsan mong aswang! Wika ni Onyok. Napalingon si Cora nang marinig ang boses ng lalaki. Bumalik ang mga ito kasama si Mang Iyok. Kayong dalawa, itikom niyo ang bibig niyo kung ayaw niyong malagot sa akin. Wika ni Mang Iyok sa dalawang lalaki. Sumunod naman ang mga ito. Tumabi si Cora habang inaasikaso ni Mang Iyok ang bangkay ng aswang. Binalot ng mabuti gamit ang makapal na telang nakita sa loob ng tahanan. Sinigurado nila na walang ibang makakaalam sa nangyari. Nabahala ako sa kakaisip. Alam kong kumilos ka na eh. Saktong nakasalubong ko yung dalawang yan. Huwag kang mag-alala. Hindi magsasalita ang dalawa, ako ang bahala. Ikaw ba, anong gagawin natin sa bangkay? Hindi ko po alam, Mang Iyok. Tama po ba yung ginawa ko? Cora, walang mali sa ginawa mo. Mas mainam yan. Matitigilan na ang kasamaan. Maaaring magalit ang mga magulang nito. Pero ano pa nga ba magagawa? Nangyari na ang dapat mangyari. Ilang sandali pa dumating si Nanay Melda. Mas lalong kinabahan si Cora nang makita ang mga magulang ng pinsan. Kagad siyang humingi ng tawad, pero mas nagulat sa sinabi ng ina. Inaasahan na namin ang mangyayari. Ang totoo, naduwag kami. Hindi makapag-isip ng tama. Sinadyang iwanan si Jana kasi natatakot kami na baka magawa ng masama. Nagtago kami sa malayong lugar.
Hindi namin kayang makita si Jana sa ganyang sitwasyon. Tama lang ang ginawa mo. Naintindihan ni Cora ang ibig nitong sabihin. Siya ngayon ang nagalit. Sa halip na tulungan ang anak, tinakasan, iniwanan at pinabayaan. Dinala ang katawan ni Jana sa morgue. Walang naging problema dahil may kaanak sa loob. Pinayagang sunugin ang bangkay kahit hindi idaan sa ospital. Hindi pumayag si Cora na dalhin sa bahay ang abo nito sa pag-aalala na baka may kasamang sumpa ang katawan ng pinsan. Matapos ng insidenteng iyon, pansamantala siyang nagpahinga sa panunugis. Masakit para sa kanya ang ginawa. Sariling kadugo ang napuksa. Sa paglipas naman ng panahon, unti-unti niya itong tinanggap. Patuloy niyang ginampanan ng tungkulin bilang manunugis ng aswang.